lumalapit sila sa mga albularyo, lumalapit sila sa mga sa mga maaram na tinatawag natin, Totoo sa ho. faith healers. Totoo, Father Joey. Oo. At isa ho ito sa mga content ng catechism natin Opo. for us to be able really to impart knowledge and understanding dun ho sa mga kapatid natin na huwag gawin. Kasi lalo pong lalala ang sitwasyon because we are working here with the fallen angels. No, diabolical possession is total takeover of the devil over the body and senses of a person. So total takeover na ho. Ang possession po, Father Joey, is very rare. Ano po? Pero ito yung sinasabi ng mga exorcist natin na kahit rare po siya, pero tumataas po yung number of cases sa Pilipinas. Magandang tanghali po sa ating lahat. Welcome po sa ating program, Family Catechesis on Air, Healing the Christian Family. Sa ating segment, Fidelity to God, with Bishop Marvin, nandito po ang ating mahal na obispo sa kanyang pagbati. Magandang tanghali po sa mga tigapakinig natin. A blessed Gaudete Sunday to everyone. Linggo ng Galak. Yes, Father Joey. At talagang amin pong binabati yung mga katekista natin dito sa taga-Antique, ang ating mga parish priests, Yes. at ang mga taga-pakinig ng station DYKA. At sumusubaybay po sa National Catechetical Survey 2021 page. Maraming salamat po sa patuloy ninyong pakikinig at ngayon nandito na tayo sa episode number 3 ng ating program. Totoo po, Father Joey. Parang kailan lang, ang dami nating na-take up, Parang feeling ko nga, parang madali, parang but I know our listeners were also able to pick up something from this and really learn something from this. At ngayon, dumating na tayo sa Linggo ng Galak. Yes, Father Joey. Yan ating naalala, nag-umpisa tayo ng First Sunday of Advent. Yes. At yung topic natin ay yung folk Catholicism and Superstitious belief, yeah. Superstitious belief. At ng nakaraang linggo, second Sunday of Advent sa ating journey, ang topic po natin ay yung psychic healing powers at yung occult practices. Occult practices, at yes. salamuha po natin ang ating bisitang pari, yung exorcist ng Manila, si Father Winston Cabading po, of the Dominican Fathers. Nakabase po siya sa UST and one of the exorcists of the Archdiocese of Manila. At ngayon, dumating na tayo sa panahong ito sa ating journey, ang Linggo ng Galak. Ano ba, Bishop, yung mga reason na dapat magalak tayo sa panahong ito? Of course, kailangang magalak tayo, dapat magalak tayo dahil malapit na hong dumating ang Panginoon. I mean, liturgically speaking, He is about to come. He is almost there. Kaya we have to prepare. Parang isang batang example ko ngayon sa homily. Di ba pag yung bata sinasabihan ng nanay, anak, si tatay, 1 hour na lang yung bus travel. Andito na si tatay, may dala yun na Jollibee. Ang gagawin ng bata talagang magagalak siya at maghihintay na doon sa may pintuan dahil darating na si tatay anytime. Ramdam na natin ang pagdating ng ating pagsilang ng ating Panginoong Jesus. Yes, Yung opo. gospel reading po ngayong araw na to ay patungkol po kay Saint John the Baptist at sinasabi diyan na siya ang liwanag. Siya ang nagdadala ng liwanag. Siya ang nagdadala ng liwanag. Yes. At ang ibig sabihin yan, yan yung situation kung saan din pinararamdam na sa atin na parating na ang pagsilang ng ating Panginoong Jesus. Yes, and very timely doon sa mga discussion natin ngayon kasi Jesus is the light Jesus and is He the has come to discharge to erase darkness from our lives, from our hearts. Opo. Especially in the area ng pinag-uusapan natin ngayon. Kasi yun naman talaga yung pinag-uusapan natin. Ito yung journey natin sa Advent season na ito. Opo, yes. Ano bang nagdadala ng dilim sa ating mga buhay? Yung first week, na-identify natin na nagdadala ng dilim sa ating buhay, yung mga superstitious beliefs, Yes. at ang mga ang occult practices natin, Yes. silang nagdadala ng dilim sa ating buhay. Totoo. Ngayon, ine-emphasize na Linggo ng Galak, may liwanag. May liwanag na May darating. liwanag na Okay. Bishop, gusto kong basahin dito yung gospel scripture reading
from the Gospel of Mark, chapter 5, verse 1 to 20. Pero ito yung niya, yung highlight niya. Basahin Okay, ko sige po. As Jesus was getting into the boat, the man who had been demon-possessed begged to go with him. But Jesus said, "No, go home to your family and tell them everything the Lord has done for you and how merciful He has been." Ano po yung masasabi niyo po dito? No? Yeah, maganda to, Father Joey. The man was just healed by Jesus from possession. Oh, napossess Okay, siya. na napalayas po yung mga demonyo. And the man was ready to accompany Jesus, to be with him. As most or many of those who were healed would want to respond. They would want to be with Jesus. Hindi na sila gustong humiwalay kay Jesus. So sabi niya, "Lord, please, let me go with you. Sa'yo na lang ako." But Jesus tells him something which is very important for us today. Sabi niya, "No, hindi ka sasama sa akin. Instead, balik ka sa bahay mo. Balik ka sa pamilya mo. And then tell them everything what has happened to you." No? Ang ganda ng Kasi yung experience ng taong yon na siya ay napossess, ibig sabihin, nabubuhay siya sa dilim. Yes. At yung dilim, nawala. Kasi, Yes. nung dumating si Jesus, Totoo. At nung dumating si Jesus sa buhay niya, share the light to your family. Because it is only in the context of the family that he can be fully healed. Of course, he was healed already at that time, but he needs support. He needs support para patuloy ang liwanag na magningning sa kanyang buhay. And that is the family, the role of the family, the support of family members. kasi po, siya nabuhay sa dilim at nakita niyang liwanag, si Jesus. Attracted siya sa liwanag. Yes. Kaya kung ako rin yun, gusto kong sumama kay Jesus. Yeah, the natural reaction po, di ba? Okay, baka kung hindi ako mapasama sa kanya, bumalik yung dilim. Yes, Pero yes. yung very interesting yung sinabi ni Jesus. No, go back to your family. Go back to your family, yes. Ibig sabihin, kahit hindi siya sumama kay Jesus, siya na ang magdadala ng liwanag, ang experience ng liwanag ng taong ito sa kanyang pamilya. Totoo yan, Father Joey, kasi very applicable. Marami po sa mga cases natin ngayon na, di ba, yung anak yung napuposes, na di-disturb, o kaya yung si kuya, si ate. And then, kasi kailangan talaga, kailangan the whole family should undergo the renewal. So, hindi lang yung bata yung magko-confess, but it has to be the whole family we encourage. And the healing is very madali po yung healing, and the whole family is converted. The whole family is converted in the sense na lumalalim yung kanilang pananampalataya sa Diyos dahil sa nangyari na healing ng kanilang anak na disturb ng mga fallen angels. Kaya the whole family is very much important po. Nakakatuwa naman po. At talaga nagbibigay sa atin siya ng galak. Yeah. Excited tayo sa pagsilang ni Jesus. Ay parang nangyayari dito, this will be an encounter for us, no, of the light. No? Nandito tayo sa dilim ngayon, and then sa pagsilang ni Yes. Jesus, nandyan ang light. Pero hindi na pala ganun yun. Ang gusto ni Jesus, we have to celebrate the light with our family. Yes. Hindi lang Yes. sa sarili natin, sa ating sarili yon. No, with the family. Kasi, remember, Father Joey, God became incarnate in the context ho ng family Opo. with Joseph and Mary. Opo. God became man in that context ng family. And doon ho umusbong ang liwanag, doon ho nabuhay si Jesus bilang tao, at doon ho nagsimula yung kanyang misyon doon sa family. And then after, when he was 30 years old, he went out to proclaim the good news. So the family, the context of the family ay importante ho talaga. Ay, nakikita ko talaga yung taong ito, nagdadala siya ng liwanag sa family niya. Posible siya yung weakest link na sinasabi natin. Yeah, he could have been, yes. Oh, Opo. pero ngayon, siya na yung stress Strongest link. ng family. Yeah, bringing the light back to the family. Opo. Wow. Yung topic po natin sa episode na ito is disturbances of the evil spirits. Disturbances of Yes. the evil spirits. May sinasabi dito, actually ang prior sa binasa kong reading nito, yung taong ito parang doon siya nag-stay sa sementeryo. Yeah, doon siya nabubuhay sa sementeryo. Oo, doon sa A dilim. place of death, Father Joey, Oo, no? oo. Madilim. Oo.
Meron sinasabi tayong may mga infested na mga evil spirits sa lugar, no? Mga places, Sa mga yes. places na yon. Ano ba itong sinasabi nilang diabolical oppression, obsession, possession? Ito yung example natin kanina na possess yung taong ito. Ano po ba ito, Bishop? Opo. Father Joey, may dalawa pong ways wherein the evil can disturb us, the fallen angels. Oh, yun. Yung pong tinatawag natin una na ordinary way, Ordinary at way. pangalawa yung extraordinary way. Opo. Yung ordinary way po ay yung tinatawag natin na mga temptations. Temptations. Hindi nagpapakita sa atin yung mga fallen angels, hindi nagpaparamdam, but they influence us on the way we think, the way we relate, we make decisions, araw-araw na seemingly unimportant things pero they are able to influence us. So yun po yung tinatawag natin na temptation. Tinatawag na ordinary kasi hindi naman sila nagpaparamdam, hindi natin sila nararamdaman. But they are there trying to influence our thoughts, the way we deal with people, the way we decide. Yun, ini-influence nila at marami pang iba sa buhay natin. Ito ba yung sinasabi nilang yung human weaknesses? Kinakapital nila yung ating human weaknesses Yes. para ma-impluwensya tayo. Opo, kunyari, nakikita nila na bakit itong taong to palaging dumaraan sa beer house? Opo. Example. Oo. At pangatlo, then the fallen angels can conclude, ito yung weakness mo. Ngayon, ititempt kita. This time, you will not just pass by, but I will make you think na sumilip ka lang. And then the following day, take one beer, one bottle, hanggang sa madala na yung tao doon sa beer house, pag-iinom, pagsusugal at etc. pa po. Ang ibig sabihin nito, bisyo. Yes, Bisyo. in the area of bisyo. Opo, totoo. So doon pumapasok yung temptations, pumapasok po yung mga influences ng mga fallen angels. Ordinary lang po yon. Ordinary, Ibig may sabihin, extraordinary pa. Ordinary yung mga bisyo. Yeah, these are the things, the sins that we do, which many people think we are not sinning. Hindi pagkakasala. But actually, these are sins which kasi nagde-deteriorate yung mga relationships natin, nagde-deteriorate yung faith natin, at nagde-deteriorate din yung health natin. So these are sins against God. Kaya ordinary. Ano pa kaya yung extraordinary Ibig sabihin, kung matetempt pala tayo sa ordinary na bagay, sa pamamaraan ng demonyo, kakailangan pa ba yung extraordinary ito? Yeah, hindi sila nakukontento, Father Joey, sa ordinary lang, In ordinary in the sense that they try to draw us away from God, away from what is good, what is holy. Kaya tinitempt tayo sa mga area ng bisyo, for example, o kaya mga desisyon that leads us away from God doon sa buhay natin. But aside from that, sabi ko nga, they are not contented. No? Marami pa silang mga manifestations. At yung second part po, yung tinatawag natin na extraordinary. Bakit po tinatawag na extraordinary? Kasi nagpaparamdam na po sila. Nagpaparamdam, whether nakikita sa mata or nafe-feel natin sa katawan natin o kaya may naririnig tayo, nagpaparamdam na sila. Ibig sabihin, it has come to a point na parang sila na yung nagtitake over, sila na yung nagkukontrol slowly dun sa katawan at mga senses natin. At ito pong mga extraordinary way of the disturbances from the evil spirits, ang isa ko nito, number one, is yung tinatawag natin na diabolical obsession. Obsession. Ito po yung atake nito ay more on internal, sa mind po. Mga hallucinations, and then mga dreams, mga horrifying visions of animals and the devils. Kaya hindi makatulog-tulog, hindi makarest. And meron din po mga voices na naririnig. No? Minsan masakit sa tenga. Kaya minsan may mga kaso na yung mga kapatid natin talagang nag-aano ng tainga nila, nagtatakip, pero andun pa rin yung boses na masakit na tumatago sa tainga ng kapatid natin. Ano po yung trigger nito? Bakit nangyayari ito? Halimbawa, Bishop, ang nangyari lang, nanonood ako ng mga horror films, mga nakakatakot na mga mga movies, pero kung matulog ako, bago ako matulog, natatakot ako kasi dumadaan siya sa pag-iisip ko. Ganun Oo. ba yon? Yes, Father Joey, di ba? Normally,
pag bago tayo matulog, nagbabasa tayo at nanonood ng mga horror movies, nadadala natin yan dun sa panaginip natin. Opo. Kaya we dream of those. We dream horrifying dreams kasi nababaon po yan sa psyche natin. Opo. That's quite normal pa kasi bago matulog, yun ang tiningnan natin sa TV or yun ang pinanood natin na movie. But another reason could be is this. Kasi baka punong-puno tayo ng mga superstitious belief. We were occult practitioners before. Okay. Kaya napupuno na yung katawan natin sa mga occult practices. Kaya it has come to a tipping point na parang sila na yung nagko-control. Opo. In fact, we could put this into percentage. Parang sinasabi na more than 50% na yung control nila sa katawan natin. Like 60%. Ano? Opo. So, they are in control already. Kaya nagmamanifest. Kaya, kunting basa lang ng novel about horror stories o kaya horror movies, natitrigger sila. Kaya yung attacks. Yung trigger na yon, ang natitrigger niya yung fear. Fear, yung takot, yes. yung takot sa puso natin at yung insecurities, Bishop. Yes. Nagsasabay-sabay na po yan, ano? At doon Occult siya. practices, yung takot natin, insecurities natin, yung sinfulness natin. Pag nagsabay-sabay yan, nako, bukas na bukas po yung tao sa disturbance, obsession on the mind, yung atake sa mind po. Mga giliw na tagapakinig ng radio station DYKA, ang pinag-uusapan po namin ni Bishop ngayon, yung takot na ngayon dahil nandito na sa sinasabing diabolical obsession. Ang ibig sabihin po namin, kung wala ka namang link o connection doon sa occult practices at superstitious Yes. belief, wala naman yun sa iyong effect. Opo. Pero kung practitioners ka ng occult practices at superstitious belief dahil sa influence na ng mga evil spirits na nandun, Opo, yes. yung takot sa puso mo, doon sila pumapasok. Kaya mas mabuti na wag na lang nating takutin ang sarili natin. Yes. Don't read those things, those evil things. Don't see horror movies para hindi mag-trigger ng fear dito sa atin. Opo. Yun yung obsession na sinasabi ninyo, Bishop. No? Oo. Sa senses yun, naririnig, nararamdaman. Oo. Pero Sa wala mind, namang nakikita. sometimes it would lead to visions also. Visions. Coming from the psyche. Kasi yung nararamdaman ng kapatid natin pag naaatake ng obsession, he or she feels na eto na yung buhay ko, parang ito na ako. All sadness, all negativities, lahat. So that this will lead him to sadness. At saka, obsession, masasabi natin it has reached its highest level pag yung mga thoughts ng isang tao napupunta na sa suicide, depression, tsaka suicide. Kaya this could be indications of obsession po. Kasi yung self-pity, Yes. nandun na all the negativities na feelings, emotions na nandun niya. Totoo. Nandun na siya, plus meron pang mga ritual na sinalihan. Yun. Yun na talagang gumagalaw yung evil spirit doon sa buhay ng tao and leading to ganun. Yeah, Napapaisip depression, negative thoughts, suicide. Kaya doon napupunta. Siguro magsisimula lang yan sa feeling of sadness, so self-pity. Pero hindi nakokontrol. Parang every breath he takes, parang self-pity palagi. Masakit, sadness, no? Hindi matanggal-tanggal. Yun yung characteristic ng obsession. Hindi matanggal-tanggal yung mga blasphemous thoughts, negative thoughts or feelings doon sa tao. Para bang nakapako na siya doon sa mga negative feelings and thoughts na iyon. At wala siyang light na makikita. Wala. Talagang feeling niya kulong na kulong po siya doon sa sarili, sa mundo na yun ng madilim, all negative, at wala na siyang mapupuntahan kundi to be depressed, to be unhappy, and eventually suicide. Kaya pala relate yung tao kanina doon sa gospel reading na binabasa natin na nawala na siya sa dilim at nakita niya si Jesus. Parang ayaw niya pang umuwi muna doon sa bahay nila. Gusto nilang sumama kay Jesus kasi nandun yung light. Oo, totoo. Imagine for how many years nakakulong siya sa madilim na mundo niya dahil sa disturbance na yon. And here comes a person who was able to give him light, bring him back to light. Kaya we can understand the person na gusto niyang sumama ho kay Jesus. Opo. Kaya
in some cases also, Father Joey, yung mga merong mga naaatake sa obsession, diabolical obsession, many times we would also need the help of psychiatrists. Kasi parang the same lang po yung mga external manifestations. Upon deeper interview, doon natin makikita na, this would need a pray over or deliverance prayer. Sometimes you also ask the person na, okay, sige, pwedeng magpakita ka muna ng go to a psychologist or psychiatrist to be able to assess your situation. And many times, both yung medical field, psychiatry, and spiritual, many times nagsasabay po yun. Ano ho? Habang nakikipagkita siya regularly sa isang psychiatrist, regular naman po yung pray-over. Nagsasabay yung healing. Oo, yun usually yung nangyayari. Kasi parang alam na natin 'to na ginagawa ng simbahan. Pero usually kung may mga cases ng obsession na katulad nito, Opo. parang lumalapit sila sa mga albularyo, lumalapit sila sa mga sa mga maaram na tinatawag natin, Totoo sa ho. faith healers. Totoo, Father Joey. At isa ho ito sa mga content ng catechism natin for us to be able really to impart knowledge and understanding dun ho sa mga kapatid natin na huwag gawin. Kasi lalo pong lalala ang sitwasyon because we are working here with the fallen angels. Opo, sa with the devils. Sa basic ecclesial communities po natin dito sa Antique, kung merong mga cases na ganon, saan po kami pupunta? Yung tanong nila. Yun. Ang dapat pong puntahan, mga kapatid, sa pananampalataya ay ang simbahan po. Ang simbahan. Pumunta ho sa pare at isangguni ang problema kung ano man yon. At yun, ang pare ho ang magbibigay ng lunas, ang mag-a-apply ng prayers ho para sa pangangailangan ninyo. And there are cases naman ho na pagkatapos po ng pare na mag-pray over o kaya magpa-confession, i-refer po kayo sa ibang pare o kaya sa inyong obispo upang ipagpatuloy po yung deliverance prayer. Pero very clear po yung sinasabi nyo kanina, that's our part bilang mga pare. Pero sinasabi ninyo, may kasabayan, hindi lang yung spiritual, meron ding yung sinasabi niyo pong sa medical sa field. medical field. Yes, in some cases, it is necessary. Although in some cases naman ho, nakikita natin na pray over talaga, deliverance or exorcism prayer yung kailangan. Yes, totoo yan, Father Joey. So, please, my dear brothers and sisters, run to the church. Palagi ko itong binabalik-balik, Father Joey, sa mga seminar. Sabi ko, alam natin, ginawa ng Panginoon ang buong mundo. Everything He created, including the tungaw. Opo. At nakalimutan kaya ng Panginoon ang gumawa ng prayer kontra barang, kontra obsession, kontra possession. Hindi po, nasa simbahan po natin yan, sa simbahang Katoliko. Ibig sabihin yung part ng obsession, diabolical obsession. Yung kulam, yung barang, part ba yun o sa oppression yun? Saan po? Sa oppression yan, that would fall under the oppression, I guess. Opo. Opo. And that is the second extraordinary way that the devil can, manifest himself in a person. So, yung una, sabi natin, diabolical obsession, more or less parang 60% yung influence. Opo. Eto, mas lalong lumalalim. Kunyari, ipagpalagay natin, 80% ng influence nila sa buhay natin. At yun ang tinatawag natin na diabolical oppression. Pero Bishop, mabuti naman po akong Kristiyano. Mabuti naman po akong Katoliko. Okay. Bakit tumalab sa akin yung kulam? Bakit tumalab sa akin yung barang? Yan yung tanong. Pwedeng tanong ng nakulam ng karamihan. O na barang. Opo. Una, we have to be very careful also with that assumption. Okay. Kasi ang dami po natin, including us, bishops and priests po, Opo. we presume that okay naman ako sa pananampalataya ko. Opo. Pero upon honest and sincere examination of the self, meron parang maraming area sa buhay natin na opening ng kaaway. Opo. Kunyari, kasi yung binabasihan natin, di ba na-mention ni Father Winston Cabading na tayong Pilipino ay we are pious. Yung ating pananampalataya shows in externalities, Opo, pious show of faith, which is good naman. Opo. Pero minsan, doon tayo na nako-concentrate at nakakalimutan natin yung ibang area naman ng pananampalataya. So, externalities, yung mga prayers natin. But how about, yes, I go to church every Sunday, pero napatawad ko na ba yung kapatid ko, nag-away kami sa isang dangkal na lupa lang? Opo.
Napatawad ko na ba yung mga taong naghusga sa akin nung una? Baka kinikimkim ko pa yung galit. Kaya, that's number one. We have to be very careful with that, with the assumption na malakas naman yung pananampalataya ko, no? Pangalawa, kung totoo naman talaga, Father Joey, na malakas ang pananampalataya ko, bakit ba napasukan pa rin ako, na-influence pa rin? Opo. It could be because God is calling you to a deeper relationship with Him. Everything is a call to holiness, Father Joey. Opo. Oh, kaya kahit, at yun po yung part ng catechism natin sa mga nadidisturb. Opo. At yun po yung, personally, yun po yung sinasabi ko sa mga bata, sa mga nanay. Opo. Sabi ko, nanay, bata, huwag kayong ma-discourage. God loves you so much. In fact, ngayon lang, first day na nagpunta kayo dito sa Bishop's house, this very first day, realize that it was Jesus who sent you here dahil mahal kayo ng Panginoon. And the healing has already begun when you decide na punta kayo ng pare, punta kayo ng obispo. Liwanag po sa akin ngayon at sa mga nakikinig ngayon na ang pagkikimkim pala ng galit at sama ng loob, no? Ang Totoo. yun yung magiging daan para sa diabolical Yes. oppression. Opo, totoo, Father Joey. Yung galit mo na sa past pa, kunyari noong maliit ka pa, galit ka sa father mo dahil Opo. may nangyari, galit na galit ka, hindi ka maka-overcome yan. So that Opo. kahit ngayon na malaki ka na, nabubuhay ka sa past dahil sa galit na yon. Na akala mo okay na ngayon. Na akala mo okay, hindi Yung pala pala. hindi pa okay. Mm-mm. Sometimes it will manifest, Father Joey, sa, kunyari, isang nanay, pinapalo niya yung anak niya. Yung pagpalo na, okay naman yung pagpalo na dapat lang, kunting sakit lang para sa anak. Opo. Pero napapansin ng nanay na bakit todong-todo yung palo niya. Siya mismo, nanay, nagtanong, bakit ba ganun yung palo ko? So, she has to ask, where is the anger coming from? And almost always, it would lead her back to her childhood. Baka may galit pa siya sa mga taong nakapalibot sa kanya nung una na hindi pa na-overcome ngayon. Kaya pala talagang kailangan natin, kilalanin natin ang sarili natin. Opo, Father Joey. Totoo yan. Yes. So, diabolical possession po. May obsession, Okay, sige po. obsession plus oppression, diabolical oppression pala. Hindi lang sa atake sa mind, kundi pati na sa externals. Kunyari may mga sugat-sugat na sa katawan, nagmo-move na yung table sa kusina, wala namang tao. The suppression pa rin po yan. Oppression na po ito. Opo. Okay? And then, lumilipad yung mga gamit sa bahay. May naliligo sa banyo. Ikaw lang mag-isa sa bahay mo. May naliligo alas 12 ng gabi. May mga anino silang nakikita. May aninong nakikita. Opo. Yun po yung oppression. At hindi lang dyan, naaapektuhan din po yung relationship natin. Opo. Bakit ba nung una hindi tayo nag-aaway sa bahay pero ngayon kunting sagi lang, nasagi lang yung braso, Opo. madaling mag-flare up, no? Opo. Unexplainable rage or anger. Mainit yung ulo. Mainit ang ulo. Kunti lang naman yung source ng kunting sagi lang naman. So relationship. Number 2, it could affect the health. Opo. Meron tayong maraming kaso na ngayong week na ito, si nanay yung nagkasakit. The following week, yung anak. The following week, si tatay. At naging cycle na po yan. And upon interview, we've come to realize and they realize na oppression pala yun dahil sagad ho sila sa mga occult practices po. Yan yung sinasabi nila na halos dugo na lang lumabas sa ating mga balat, sa mga pawis natin. At kung may maipon namang pera, sakto-sakto lang, at kung may maipon, meron namang nagkakasakit. Totoo, Father Joey. Yung pera, pumapasok sa pamilya. Kunyari may Opo. negosyo. Opo. Pero bakit ang tanong, ang daling mawala ng pera? Yun ang nangyayari. That is an oppression Oppression also. pala yun. Yes. Opo. And then health, sa negosyo. Yung sinabi nyo nga po, bakit itong sari-sari store ko? Last year, okay yung benta. Pero ngayon, bakit hindi? Minus the COVID, Pero bakit ba bumabagsak ang negosyo ko? There could be an oppression in there that needs to be unearthed. Ibig sabihin, kung mas matindi yung connection mo sa mga spirit, Yes. dahil sa ritual ng occult practices, sa superstitious belief, mas malalim rin pala yung sa'yo. Totoo. Yung atake sa'yo. The deeper the bondage to fallen angels, the rituals, and etc., the deeper naman ho yung epekto sa buhay natin. Yung una, sinasabi nyo, parang obsession lang. Pero ngayon, nagiging oppression na. May mga external manifestation sila.
Parang nagiging hari na sila Opo. sa buhay natin. Opo. Opo. So yun ang pangalawa, diabolical obsession una sa mind. Opo. And then pangalawa, diabolical oppression. Nakikita na talaga sa katawan o kaya sa daily living natin. Opo. Ibig sabihin na ang part ng diabolical oppression, yung may nakikita ka na. Yes, that could also be. Yung open na yung third eye mo. Yeah, Yes. that's may nakikita ka ng demonyo. Ibig Oo. sabihin that's oppression. At Pero dahil diyan, napapasukan ka, na-oppress ka. pero hindi pa siya pumapasok sa iyo. Kasi ang pagpasok, yun na yung possession. Actually, Father Joey, ang diabolical obsession, oppression, at saka possession, actually napapasukan na tayo ng kaaway. Opo. Yun nga lang, medyo less pa, parang 60% obsession. Opo. Yung oppression naman, lumalaki na 80%. Opo. At na itong possession naman, yung pangatlo, diabolical possession is total takeover of the devil over the body and senses of a person. So, total takeover na ho. Ibig sabihin po yun, Bishop, ang pag-total takeover niya ay talagang binigyan mo siya ng yes. Sige, pumasok ka. Yes, merong consent. Consent. Oo, yung mga dito sa diabolical possession. Ibig sabihin, hindi ka naman Malalalim na po yan. Hindi ka naman papasukan kung naghindi ka. Yes. At dito pumapasok, Father Joey, yung mga offering, Opo. yun pong mga yung baby pa lang, yung bata nasa tiyan pa lang, Opo. inoffer na doon sa mga fallen angels, sa mga rituals. Opo. Paglaki ho ng bata, maapektuhan siya, bukas na ho siya niyan. And that can be one cause of diabolical possession. Later yung on. mga consecration na tinatawag po natin. Di ba? May naririnig tayo sa isang grupo ng ganito, may consecration na nangyari, naglaslas pa ng kamay at ang dugo kinonsecrate at saka ininom as a sign of covenant with the evil spirits. Napakalalim po niyan, Father Joey. Napakalalim yung bandage sa evil spirit. Kasi talagang mayroong consent na talaga. Yes, oo. You use your intellect and will, yung freedom mo, sige. Pero yun, alam natin, dahil may nahinging kapalit. At May yung hinihinging kapalit kapalit, yes. nila, yung power nila, pero ang masakit lang po, yun ang mangyayari. It could also be, Father Joey, yes, number one, tama po kayo na nag-consent siya, no? Alam niya na masama, nag-consecrate pa rin siya, at daming consecration ang nangyari. Opo. Pangalawa, it could also happen na curious lang siya, pero mabigat po yung consecration na ginawa. Parang naglalaro lang Spirit of the Glass, tapos nag-consecration, nag-ritual, pero palalim yung yung bandage. Kaya kahit hindi 100% yung yes niya, pero mabigat po yung ginawa, ay yun, the person could also be possessed. 100% takeover ng fallen angel dun sa katawan ng tao. Okay. Ito yun yung possession po natin. Possession yon. Ano ba yung mga description ng totoong nasaniban? Meron pong apat na tinitingnan tayo na baka totoong sanib ito. Kasi ang possession po, Father Joey, is very rare. Ano po? Opo. Pero ito yung sinasabi ng mga exorcist natin na kahit rare po siya, pero tumataas po yung number of cases sa Pilipinas. Dumarami po yung mga cases, lalong-lalo na po sa mga kabataan natin. Ibig sabihin, dumadami siya kasi maraming nagbibigay ng consent na talagang pumasok Yes. talaga yung mga demonyong ito sa buhay nila. Yes, and through attractive means, Opo. Kaya sa Mobile Legend, for example, Opo. yung isang bata palaging naglalaro na ng ML, marami po tayong cases na the playing of ML has to be renounced really by the person para mawala yung kapit ng kaaway. Ayan. Oo. Ayan. So isa yan. Opo. So very attractive po yung mga proposition ng kaaway natin. Madala lang ang tao doon sa kanila. Kasi parang addiction naman yun. Yes, that is addiction already. So, So nagiging bisyo na. Yung sinasabi natin kanina, bisyo. Yes. Actually, parang ordinary na lang siya, pero ngayon napapasok ka, nagiging extraordinary na siya. yes, pag hindi po naantala yan, nagiging extraordinary na siya. Mm-mm. So, ang una pong palatandaan na baka ito ay totoong possession ay una, yung superhuman strength. Okay. Ang daming cases po, Father Joey, na Malakas na malakas siya. bata siya, 12 years old, pero
hirap na hirap ang 6-7 taon na hawakan yung bata, no? Opo. Hindi siya mag-levitate. Kasi karamihan nagle-levitate. Yung pagle-levitate, ibig sabihin, lumilipad siya. Lumulutang. Ano po? Lumulutan. Kasi naisip ko, yung superpowers, Superman, lumilipad siya. Lumulutang siya because Lumulutang. Okay. the person is not in control anymore sa sarili niya kasi wala na siya, hindi na siya aware. By the way, Father Joey, yung napoposes ng kaaway ng fallen angel, yun lang ho yung katawan tsaka yung senses, no? Opo. Hindi po yung soul because the soul belongs to God unless the person, again, sabi niyo nga kanina, gives consent na pati soul ko kunin mo, Opo. no? But generally, it is only the body and the senses that are taken over ng fallen angels. Kaya, yung mata, hindi na nakakakita ng usual na nakikita, iba na yung nakikita. Yung nasisimhot, yung naririnig niya, iba na. Hindi na yung usual na naririnig niya sa palibot. Ang ibig sabihin po, Bishop, talagang may effect yung binyag na natatanggap natin. Yes, Kasi opo. yan yung nagiging balakid para sa demonyo, para hindi niya ma-fully control yung tao. Totoo, Father Joey. In fact, the first exorcism happens in there. Opo. Doon sa rite of baptism natin. Opo. Di ba? Yung tanong is, do you renounce Satan and all his wiles and all his mga negative plans? Opo. Yes, I do renounce. And then, 3 tanong uli. Do you believe in God the Father? Do you believe in God the Son, the Holy Spirit, and the Holy Catholic Church? So, right there and then, in baptism pa lang ho, meron ng spiritual battle na nangyayari. Opo. Spiritual battle. Opo. The renouncement of evil and the decision to choose God over evil. Yun po yung baptism. Kaya isang palatandaan superhuman strength, hindi makontrol-kontrol ng 2-3 tao yung isang bata na kung hindi man naman napuposes ay Lumulutang. kung hindi naglilibitit, lumulutang ay normal ay wala namang kalakas-lakas talaga. So superhuman strength. Okay, That's Apo. one. Sa mga nakikinig, huwag po kayong matakot kung may mangyayaring ganito na may lumulutang. Kasi hindi man pala nila fully controlled. They are ang not lahat. aware of that. Opo. Usually, Father Joey, pag natatauhan na yung tao, hindi niya alam. Sasabihin, anong nangyari sa akin? Opo. Oo. So yung pangalawa, number 1 is superhuman strength. Yung pangalawa ho ay aversion or takot nila, yung mga fallen angels, sa mga holy people and holy things. Like holy things, holy water, holy oil, holy salt, and then Holy priest. holy priest din ho, opo, sa mga tao. Maraming beses na po yan na the moment a priest enters into the chapel na kung nasaan naroon yung bata, Opo. biglang titingin yung bata na naposes na at sasabihin, bakit ka naririto? Umalis ka. Hindi naman kilala pa pero nase-sense ng kaaway na merong somebody holy coming near the fallen angel. Kaya takot na takot sila sa pare, sa kamay ng pare. Pag nagpi-pre-over na ang pare, ayan, mainit yan para sa kanila. Kaya ayaw nila sa kamay ng pare. Ayaw nila ng estola ng pare. Ayaw nila ng mga kagamitan ng pare, itong krus natin. Opo. Dahil yun ay mga simbolo ng presensya ng Panginoon. So, aversion to what is sacred. Kaya kunting ano lang ng holy water, kunting patak ng holy water, nagsisigaw na yung afflicted one. Hindi yung tao actually yung nasasaktan. Ang nasasaktan, yung fallen angel na naroon sa tao. Grateful naman talaga tayo, no, at binigay ng Diyos yung ganitong authority sa church, no? Totoo, Father Joey, oo. Para ma-defend talaga tayo sa ganitong mga situation. Kasi kung tayo-tayo lang, Opo. haharap sa kaaway, ay in a less than 1 second, talo na tayo. Opo. Wala, kung tayo-tayo lang, tayong tao lang. Ako si Marvin, ikaw si Joey, ay wala po, in less than 1 second, talo tayo. But because of the mercy of God and His goodness, ibinahagi niya ang authority at power na ito sa simbahan through the priests and even through the lay people para ho ma-control at hindi tayo matalo ng kaaway. So, aversion to what is sacred. Tingnan mo, Father Joey, tingnan mo, ordinaryong tubig, ordinaryong asin, natatakot yung kaaway. Ang reflection dyan ng simbahan natin is ito. The devil is humbled by the water, by the asin, ordinary things, pero ginamit ng Panginoon to humble the enemy, to humble the devil.
And of course, tayo pang mga pare, we really are nobody. Unworthy instruments but used by God nonetheless because of His love and mercy for us. So una, superhuman strength ang lakas-lakas ng tao. Pangalawa, takot sa mga holy things and holy people. And pangatlo, the person may be able to speak in languages na hindi niya alam. Ano? Kunyari, nag-speak siya ng Latin, hindi naman niya alam yung Latin. Tayo nga, naghihirap tayo sa Latin. O kaya he can speak a language that is ancient already. Opo. Nung unang pang mga Unang panahon pa. Oo, buhay nung unang panahon pero wala na ngayon, ano? Opo. He could, I mean, the enemy can do that, manifest himself through the person he is possessing. At ang pang-apat ho, yung mga knowledge nila of future things, future events na hindi naman alam natin, hindi alam ng tao. Oo. Alam nila na may mga predictions sila. Opo. Okay, yung pare, minsan sinasabihan, Father, alam ko yung kasalanan mo, kaya umalis ka na. Kasi ibig sabihin po nito, Bishop, yung ganito, yung last part na sinasabi ng yung mga prediction, yung mga vision niyan, ibig Opo. sabihin indicators pala yun ng gawa ng demonyo. Opo, these are indicators that this could be coming from the enemy. Hindi ko naman po sinasabi na automatic tayo tingnan na ganon. We have to investigate, we have to see, and karamihan po ay galing ho talaga sa kaaway. Kasi normally, parang manghang-mangha ang mga tao kung may naririnig na ganito at natatakot sila. Actually, Father Joey, yung mga fallen angels, they can predict, but not really know the future because only God knows the future. Opo. Ang ginagawa lang po nila ay intelligent guess. Opo. Intelligent guess. Di ba tayo mga tao, yung mga scientists natin, alam yung positioning ng stars on this particular day. Alam yung positioning ng mga stars, di ba? And they can predict that into how many days in the future, months, and even years. No? Yung positioning ng mga galaxy, alam po ng mga scientists yan. Opo. And the devil also knows them. Kasi mas intelligent sila kaysa atin. So, they are able to do that, but actually, it is only an intelligent guess. Opo. The best they can. Oo. So marami nating sinasabi kanina, ang sumatotal nito, ang ginagawa ng mga demonyo ay para takutin tayo. Opo. Takutin tayo. Opo. And then, pag natakot na tayo, ayun, dadalhin tayo nila, kasama nila doon sa impyerno. Remember, Father Joey, mahal tayo ng Diyos. At galit na galit sila sa Panginoon. Hindi nila kayang talunin ang Panginoon. Kaya ang galit nila sa Diyos ay nasa sa atin, nakabuntot sa atin. Kaya they want to destroy us as much as possible because gusto nilang masaktan ang Panginoon. Kaya pala na-highlight natin, hindi lang pala ng simbahan, ito pa talaga yung will of God. Ina-highlight yung joy, yung galak. Katulad ngayon, linggo ng galak. No? Yes. Ina-highlight yun dahil yan talaga yung makakatalo sa mga takot sa Totoo. puso natin. Kasi habang may takot yung tao sa puso nila, nagiging paraan yon ng mga demonyo para mapasok talaga tayo. Totoo, Father Joey. Pag may galak, may tuwa sa puso ng tao, nadidispel ang fear, natutunaw ang fear when there is joy and galak sa puso ng isang tao.